Kung naniniwala kang para kayo sa isa't isa, dapat maging matatag ka. Kasi ang pinagtagpo ng pagkakataon ay di kayang paghiwalayin ng panahon. Dahil kung nakatadhana kayo, walang sino man na makakapigil sa pusong pinagtagpo na magiging isa hanggang may bukas, hanggang sa wakas. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gabi na. Subalit, nakapako pa din yung pintuan ng silid ko. Galit pa din si Papa. Pero sa paglipas ng mga sandali, naririnig kong tila ba tinatanggal na ni Papa yung mga pako sa pintuan ng silid ko. Tila ba palalayain na ako ni Papa. Kaya naman, lumapit na ako sa may pintuan para kapag binuksan na ni Papa ang pinto, hihingi na ako kagad ng tawad sa kanya. Kaya ito, sa paghihintay ko na bumukas ang pintuan ng silid ko, naiiyak na lang talaga ako. Yung tipong umaagos lang yung mga luha ko. Kasi naman, natatakot ako na nalulungkot sa nangyayari. Kasi ngayon ko lang nakitang magalit si Papa ng ganun. Kaya ito nung bumukas ang pintuan, tara, kumain na tayo. Wika ni Papa na nilapitan ako habang ako ay umiiyak, tapos hinawakan niya ako sa balikat at eto, nagtungo kami sa kusina. Naupo ako, tapos eto, pinaglagay ako ni Papa ng pagkain sa plato ko. Kaya lang, ayaw tumigil ng pagluha ako. Masarap yan. Kumain ka na. Wika ni Papa. Tila ba, bulag siya na di nakikitang umiiyak ako. Hindi ba siya naaawa sa akin? Kumain ka na. Huwag ka nang umiyak. Wika ulit ni Papa. Kaya lang, di ako nasagot. At di ako nakakaramdam ng gutom. Kaya, eto, umiiyak lang ako. At si Papa naman, ayan, nakatapos na siyang kumain na hindi man lang talaga naawa sa akin. At bago siya umalis, may sinabi siya, "Kamusta bang pag-aaral mo? Akala ko pa naman, nag-aaral kang mabuti. Pero iba pala ang pinag-aaralan mo. Hindi kita pinalaking ganyan. At kung magagalit ka sa akin, magalit ka. Sige lang. Kung gusto mong magalit, magalit ka. Hindi yung umiiyak ka lang dyan. Akala mo ba ganun lang yun? Naakala ko, nag-aaral kang mabuti. Pero ano yun? Halos kainin ka na ng buhay ng lalaking yun. Pero sino ba ako? Kung sa bagay, tatay mo lang ako. Kaya sige, gawin mo ang gusto mo. Mag-empake ka na at lumayas ka na. Kalimutan mo ng tatay mo ko. Gawin mo ng gusto mo. Iwanan mo na ako. Sumama ka na sa kanya. Okay lang naman ako. Lahat na lang kayo, iniwan ako.
Hindi ko na hinayaang may sabihin pa si Papa. Nilapitan ko na kaagad siya at niyakap ko ng mahigpit. Papa, hindi kita iiwan. Hindi ako aalis. Matapos kong magsalita, naging tahimik na sa buong paligid. Hindi ako niyayakap ni Papa. Hanggang sa paglipas ng mga sandali, eto, naramdaman kong niyakap na din niya ako. I'm sorry, Papa. Hindi ko na ulitin yun. Hindi pa din talaga nasagot si Papa. Basta, iyakap niya lang ako. At sa paglipas ng ilang minuto, sige anak, kumain ka na muna. Mauna na ako sa silid ko. Mag-usap na lang tayo bukas. Kapag di na mainit ang ulo ko. Kaya, eto, iniwan ako ni Papa dito sa hapagkainan. Sobrang lungkot pa lang maiwan kasi habang andito ako, kumakain lang ako habang lumuluha. Ito siguro yung ayaw maranasan ni Papa, ang maiwang mag-isa. Sobrang sakit sa pakiramdam na mag-isa ka lang, yung wala kang karamay, kagaya ng nararanasan ko ngayon. Huwag kang mag-alala, Papa. Hindi kita iiwan. Hindi ako aalis. Mananatili ako dito sa bahay, kasama mo. Ang hirap ng ganito. Lumuluha habang kumakain. Pero katulad ng sinabi ko sa isip ko, mananatili ako sa tabi ni Papa. Dahil ayokong maranasan niya yung kalungkutang nararanasan ko ngayon. At mula sa malamig at napakatahimik na gabi, hindi ko maramdaman ng antok sa dami ng iniisip ko. Siguro, kailangan kong pumili ng mas makakabuti para sa akin para di na magalit si Papa. At habang lumilipas ang gabi, di ako nakakaramdam ng antok. Nakaupo lang ako dito sa kama ko, nag-aabang ng liwanag sa bukang liwayway habang magulong-magulong isip ko. At nang maramdaman kong gising na si Papa, eto, inayos ko na yung sarili ko. Humarap ako sa salamin at lumabas na ako kaagad sa kwarto ko. Anak, napakaaga pa. Bakit gumising ka na? Papa, may sasabihin kasi ako. Anak, ang aga naman nata niyang sasabihin mo. Ano ba yan? Papa, sorry. Hindi ko na ulitin yun. Makikinig na ako sa'yo. Anak, ang aga ng drama mo. Halika nga dito, yakapin mo ako. Wika ni Papa, kaya agad ko siyang niyakap. Mula sa mahigpit na yakap ni Papa, alam kong pinatawad na niya ako. At dahil buo na ang desisyon ko na pinag-isipan ko sa buong magdamag, kakalimutan ko na si Daddy David. At hindi na ako makikipagkita sa kanya. Anak, tama na yung drama. Huwag ka nang iiyak ha. At saka alam ko ang makakabuti para sa'yo. Kaya lagi ka makikinig sa akin. Opo, Papa. Susundin ko lang po yung bawat sasabihin niyo. Anak, total, Sabado ngayon. Anong gusto mong gawin? Papa, dito lang po sa bahay. Maglilinis, maglalaba. At sasamahan lang kita.
Anak, salamat ah. Akala ko, katulad ka din ng nanay mo na iniwan lang ako. Kahit nagmakaawa ako. Wala siyang puso. Huwag kang mag-alala, Papa. Andito lang naman ako. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Anak, yung kahapon, sorry sa nagawa ko. Nagdilim lang talaga yung paningin ko. Papa, huwag na po nating pag-usapan yun. Pero, sorry Papa. Di na ulit ako magiging pasaway. Anak, alam mo, dati, nabaliw na din ako. Kaya lang, iniwan ako. Kaya, ayokong mangyari sa'yo yun. Ayokong masaktan ka. Kasi masakit ang masaktan, kaya ayokong maranasan mo yun. Papa, nasaan na bang nanay ko? May balita ka ba? Anak, wala eh. Tsaka di ko alam kung buhay pa siya. At hindi ko siya mapapatawad sa pag-iwan niya sa ating dalawa. Papa, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako at di kita iiwan. Pangako yan.